Magandang araw mga kabaz. Isang mainit na isyu na naman ang gumugulo sa social media nitong mga nakaraang araw, at ang usapin. Isang post mula mismo sa opisyal na Facebook page ng Department of the Interior and Local Government o DILG na hindi ikinatuwa ng marami, kabilang na ang aktres na si Jessie Mendiola. Oo, tama ang narinig nyo. Isa na namang post mula sa isang ahensya ng gobyerno ang naging sentro ng batikos, dahil sa paraang tila hindi pinag-isipan at hindi akma sa bigat ng sitwasyon, at hindi lang mga netizen ang nag-react, kundi pati na rin ang mga personalidad sa showbiz. Isa sa mga pinaka-vocal na naglabas ng kanyang saloobin ay si Jessie Mendiola. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Noong Martes, July 22, sa gitna ng matinding ulan at pagbaha dulot ng southwest monsoon o habagat, marami sa ating mga kababayan ang naghihintay ng opisyal na anunsyo ng class suspension. Siyempre, importante ito lalo na sa mga magulang na kailangang siguraduhing ligtas ang kanilang mga anak, at sa mga estudyanteng ayaw ng malubog pa sa baha habang papasok sa eskwela. Kaya laking gulat ng publiko nang ilabas ng DILG ang kanilang advisory na may ganitong mensahe. Mga abangers, sarap ng bogchi ko. Sa kabusugan ay nakaidlip ng sandali. O eto na inaabangan ninyo. Kung i-translate natin sa mas formal na wika. Para sa mga naghihintay, napasarap ang kain ko. Dahil sa kabusugan, nakatulog ako saglit. Heto na ang hinihintay ninyong anunsyo. Kasama ng post ay isang graphics card na tila nagsasaad na si DILG Secretary John Vic Remulla mismo ang may akda ng pahayag. At doon na nga nag-umpisa ang sunod-sunod na reaksyon. Marami ang napakomento sa post, may mga natawa, oo, pero mas marami ang nagtataas ng kilay, may nagsabing, parang hindi ito ang tamang oras para magpatawa, may nagsabing, seryoso ang sitwasyon, pero ang dating ng gobyerno, parang biro lang. Isa sa mga unang personalidad na nagbigay ng kanyang reaksyon ay si Jake Ejercito, isang aktor at kilalang vocal sa mga isyong panlipunan. Ang sabi niya, "There's a time and place for trying to be funny, this isn't one of them." Pero mas yumangay lalo ang isyu ng si Jessie Mendiola mismo ang magkomento. Sa simpleng tanong niya na, "Is this supposed to be funny?" Nag-viral agad ang kanyang komento, na sinang-ayunan ng maraming netizen. Hindi nagpakyut, hindi nagpapansin, diretsahan lang, isang simpleng tanong, pero ramdam ang lalim ng pagkadismaya. Sa dami ng klase ng komunikasyon na ginagamit ng gobyerno, lalong nagiging sentro ng usapan ngayon kung kailan nga ba nararapat ang pabirong tono. Totoo naman, minsan nakakagaan ng loob kapag ang opisyal ay marunong makisabay sa masa, pero kapag usapin na ay kaligtasan at sakuna, dapat ba talagang magpatawa? Ayon sa Presidential Communications Office, si John Vic Remulla ay binigyan ng kapangyarihan ng palasyo upang mag-anunsyo ng class suspension, on behalf of the cabinet and the palace. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang role ni Remulla, isa siyang tagapagsalita para sa buong gobyerno sa ganitong klaseng mga sitwasyon. Kaya ang tanong ng marami, kung ganyan ang tono ng komunikasyon, seryoso pa ba tayo bilang bansa sa pagharap sa sakuna? Kung babalikan natin si Secretary John Vic Remulla, matagal na siyang kilala sa social media sa paggamit ng casual at colloquial na mga salita. Noong gobernador pa siya ng Cavite, uso na sa kanya ang pagbati na may hugot o pabirong banat. May ilan na natuwa noon, pero ngayong hawak na niya ang mas mataas na posisyon, iba na ang expectations ng publiko. At dito papasok ang usapin ng professionalism at sensitivity. Hindi lahat ng audience ay game sa humor, lalo na kapag may mga estudyanteng stranded, mga magulang na nag-aalala, at mga lugar na lubog sa baha. Sa kabilang banda, ang pagtindig ni Jessie Mendiola ay isang patunay na hindi lang artista ang papel niya sa lipunan, kilala man siya bilang aktres, asawa ni Luis Manzano, at isang hands-on mommy sa social media. Pinatunayan niyang kaya rin niyang magsalita para sa tama. Ang kanyang komento ay naging salamin ng damdamin ng maraming Pilipino. Maraming magulang ang sumang-ayon sa kanya, lalo na ang mga nagtatrabaho at umaasa lang sa maagang anunsyo ng suspensyon. Habang isinusulat natin ang balitang ito, wala pa ring opisyal na pahayag ang DILG tungkol sa isyo, nananatiling tahimik si Secretary Remulla, at tila wala pang nakikitang pagkukulang mula sa kanilang panig. Pero sa social media, patuloy pa ring pinag-uusapan ang isyu, may mga lumalabas na memes, may mga nananawagang i-review ang pamamalakad ng DILG pagdating sa public communication, at meron ding mga nagsasabing baka kailangan na raw ng media training ang ilan sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa ilang communication experts, public officials are always public communicators, bawat salita, bawat post, bawat mensahe ay may bigat, at may epekto. Hindi ito tulad ng personal na account kung saan pwede kang magpatawa o maglabas ng damdamin kahit kailan mo gusto, lalo na sa panahon ng kalamidad, ang bawat segundo ay mahalaga, at ang bawat salita ay pwedeng magdala ng alinlangan o kumpiyansa.
Kaya hindi dapat maliit na isyu ang ganitong klase ng pagkakamali, hindi ito tungkol sa pagiging killjoy ng mga tao, ito ay usapin ng tiwala, respeto, at profesionalismo. Muli, sa isang simpleng komento na, "Is this supposed to be funny?" Nagkaroon ng pambansang pag-uusap tungkol sa kung paano dapat tayo kinakausap ng mga taong pinapasweldo natin mula sa buwis natin. At kung may dapat ipagpasalamat sa nangyaring ito, siguro ay ang paglalantad nito sa patuloy na problema ng gobyerno pagdating sa komunikasyon sa masa, hindi sapat na updated ang mga post, hindi sapat na may graphic design, dapat, may puso, dapat, may respeto. Sa panahon ng sakuna, ang gobyerno ay dapat maging gabay, hindi komedyante, at ang mga mamamayan, lalo na ang mga estudyante at magulang, ay deserve ng malinaw, direkta, at may malasakit na mensahe. Sa huli, ang tanong ay ito. Makikinig ba ang DILG sa feedback ng publiko? O magmamatigas at ituturing itong overreaction lamang? Isang simpleng post, isang simpleng tanong mula kay Jessie Mendiola, pero isang malalim na leksyon para sa lahat. Disclaimer. Ang mga pahayag sa script na ito ay batay sa mga pampublikong impormasyon, social media posts, at opinyon ng may akda, hindi ito opisyal na pahayag ng alinmang institusyon o personalidad, layunin nitong magbigay ng makabuluhang komentaryo at mas malalim na konteksto sa mga isyong pinag-uusapan ng bayan. Ikaw, anong masasabi mo sa post ng DILG? Sang-ayon ka ba sa naging reaksyon ni Jessie Mendiola? O tingin mo ay nasobrahan lang ang reaksyon ng publiko? Ay comment na yan sa baba at huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Buzz Pinas, ang tahanan ng mga usaping makabayan, makabuluhan, at minsan, may konting chismis din.